Breaking news mga kabaya, Amerika naglungsad ng ikaapat na pagsalakay sa Iraq. Mas malupit, mas malakas at mas nakakatakot ang ginawa ng Amerika. Hindi lamang isa kundi dalawang aircraft carrier ng US Navy ang nakapwesto malapit sa Iraq. Chinese anti-ship missile kasama sa winasak ng US airstrike. Israel hindi naman kasali sa opensiba laban sa Iran. Niyanig naman ng malakas na pagsabog ang mga proxy ng Iran matapos silang atakihin ng Israel fighter jets. Sundalo ng Russia pumalpak, muntik ng madali ang mga sundalo ng Russia dahil sa kapalpakang ito. China, nag-iisang kinontra ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award kung saan panalo ang Pilipinas kontra sa China. 17 mga bansa naman ang pumanig sa Pilipinas at nagpaabot ng pagbati at suporta sa isang dekada ng arbitral ruling. Patunay lamang na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Atin to. Ika-4 na rounds ng pag-atake ng Amerika sa Iran ikinasa kahapon, ika-12 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ang pinakabago at pinakamatinding pagsalakay ng puwersang Amerikano sa kalabang bansa. Likod sa kaalaman ng karamihan, dalawang aircraft carrier ng Amerika ang nakaposisyon malapit sa Iran, ang USS Abraham Lincoln at ang USS George W. Bush. Dala ang matinding puwersang hindi kailanman makakalimutan ng Iran military. Isa sa mga military asset na kabilang na pumaralisa sa Iran Air Defense System ay ang mga F-16 multi-role fighter ng US Air Force na armado ng iba't ibang uri ng firepower na inyong makita sa larawan. Ayon sa US Central Command na siyang may kontrol at ang nangangasiwa sa puwersa ng Amerika sa gitnang silangan. Ang bagong opensibang pag-atake laban sa Iran nitong ika-12 ng Hulyo taong kasalukuyan ay tinamaan ang dose-dose ng mga target sa iba't ibang lokasyon gamit ang mga precision munition upang pahinain ang kakayahan ng Iran na patuloy na umaatake sa mga international na barkong dumadaloy sa Strait of Hormuz. Inatake din ng Amerika ang Western Jetty Pumping Station at ilang pipelines ng Kharg Island, ang pinakamahalagang oil export terminal ng Iran. Ito ay isang seryosong hakbang ni President Trump na hindi ito nagbibiro sa Iran dahil direktang tinamaan ang pinagkukunan ng malaking bahagi ng oil revenue ng Iran. Sinalakay din ng puwersa ng US Central Command ang mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Iran military, mga coastal radar site, mga kakayanang missile na gawa ng China tulad ng HQ-2J surface-to-air missile at drone, maliliit na bangka, mga sasakyang pandagat, mga one-way attack aerial drone at one-way attack sea drone. Ang Strait of Hormuz ay isang mahalagang koridor pandagat para sa pandaigdigang kalakalan. Ito ay hindi kontrolado ng Iran. Ang puwersa ng Amerika ay nakaposisyon at handang tiyakin na ang kalayaan sa nabigasyon ay mananatiling magagamit ng mga komersyal na barko sa kabila ng patuloy na hindi makatwirang agresyon at mga banta ng Iran. Mula sa Kuwait, naglunsad din ng opensiba ang US military gamit ang HIMARS kung saan tinamaan ang iba't ibang lokasyon sa Iran, kabilang na ang mga infrastruktura sa tubig. Hindi man kasali ang Israel sa opensibang ito dahil sa hindi ito binigyan ng green light ni President Trump no tumulong o makialam. Isa-isa namang binayo ng malalakas na bomba ng Israel Air Force ang mga proxy ng Iran sa Gaza. Mga imbaka ng armas na sinupply ng Iran, na-detect ng Israel Intelligence at winasak ng Israel fighter jets. Aktual na video, panoorin. يا الله يا الله الشباب يا الله حزام نار يا شباب يا الله اكثر من صاروخين 4 صواريخ. Sa isa namang insidente sa Russia, munti ka ng tamaan at masawi ang ilang sundalo matapos sumablay. Ang isa nilang kasama na humahawak ng isang 12.7mm rotary machine gun na ginagamit nila sa mobile air defense system. Ayon sa video, kulang sa kasanayan at hindi pag-aano gamay ng nasabing sundalo ang paggamit ng naturang sandata. Sabi nga nila, little knowledge is dangerous, kaya dapat maging maingat at hindi bara-bara lamang. Тачка, чё? Тачка. Тихо!
Ебать, ему в рот лома, ты мне команду прострелил. Sa pagdiriwang ng Pilipinas ng isang dekadang pagkapanalo ng 2016 Arbitral Award, matinding protesta at pagkontra ang ginawa ng China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi nila kinikilala ang nasabing award pero wala namang nagsimpatya sa China. Pero sa panig ng Pilipinas, 17 bansa na ang nagpahayag ng kanilang suporta at pagkilala sa ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Ruling sa West Philippine Sea laban sa China para sa Amerika, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, France, South Korea, India, United Kingdom, maging ang European Union, Pilipinas ang nanaig dito at dapat respetuhin ng China ang hatol na ito bilang isang signatory at party ng UNCLOS. Mas lalong sasakit ang ulo ng China at Chinese Embassy sa Pilipinas dahil isinusulong ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na gawin ang 2016 Arbitral Victory bilang isang holiday sa buong bansa. Secretary Isidoro Awasit na grabe pala yung suporta ng Cebu sa mga ginagawa ng gobyerno para sa West Philippine Sea. Well, sa akin, resonating from the center of the Philippines, it gives magandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea. Of course, awareness ng importansya na hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Baka may mawala pa eh. No? Kasi baka ang susunod na ibiyakin nila yung archipelagic doctrine. So napaka-importante na maliit na bagay pa lang na question na ang mga implikasyon ng UNCLOS. Tayuan na natin at hindi pwede hindi tayo tumayo dito. That is why napaka nakataba ng puso that Cebu stood up in the face of a direct I'd say provocation by foreign officials here, and they stood their ground. That is admirable. No, nakakapuri-puri yun. Kung ako, pwede siyang gawing holiday, pero sana i-scope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito legal victory. We should put that front and center. But it should be, because it should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day, so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines. Mind you, this legal victory is very important, but it is only one step of the several steps we need to take at the soonest possible time. Laban Pinas.